verse 13. And he said to them, "Do you not discern and understand this parable? How then is possible for you to discern and understand all the parables?" So sa 13, mingon siya kanila, wala ba kamo makasabot o wala ba ninyo maila kini nga sumbingay? Sa unsang pamaagi man nga kini nga sumbingay inyo ang masabtan. So in verse 14, now Jesus is going to go on and he's going to expound and explain what does this parable mean. So sa 14 magsugod diha nga gipasabot ni Jesus unsay buot pasabot sa sumbingay nga iya ang gihatag. We're getting there, Igsoon. Amen. So verse 12 is talking about obedience and willful rejection. Ang 12, ang bersikulo 12 nagpasabot siya sa pagkamasinugtanon ug sa tinuyuan gayud nga pagsupak. And here's what Proverbs 14:6 has to say. Mao kini ang ikasulti sa panultihon 14:6. A scoffer seeks wisdom in vain, for his very attitude blinds and deafens him to it. But knowledge is easy to him who, being teachable, understands. Ang usa ka bugal-bugalon naninguha og kaalam. Apan sayang lamang kini tungod kay ang iyang batasan maoy makapabuta ug makapabungol kaniya niini. Apan ang kahibalo sayon nga moabot alang ni adtong matudluan. So what we look for in leadership is, are you teachable? Are you trainable? Are you humble? Amen. Or are you having a scoffing heart? No, so ang ginapangita nato igsuon sa kapanguluhan nga mahimong usa ka pangulo, but pasabot mahimong usa ka Kristohanon. Matudluan ba ka? Magpatudlo ba ka? Magpabansay ba ka? Mapainugsanon ba ka? Or bugal-bugalon kag kasing-kasing? But pasabot ba ka na bitaw? Kabalo naman po ana, di ko patudlo eh. Ikson, somebody who's teachable is humble. Amen. Ang tao nga magpatudlo, mapainugsanon yun na. And they obey the word, they obey their pastors and leaders because it's the right thing to do. Kung ilang sundon, may mo silang masinugtanon sa ilang pastor o sa ilang mga pangulo tungod kay mao ang insakto nga buhaton. Amen? Amen? So if your pastora says, don't be late for church, So kung ang inyong pastora nagingon nga ayaw ka mo pagpaulahis sa simbahan, what is the reason for that? Is it for your good or is that for your pastoral para ba good? na sa imong kaayuhan or para ba na sa kaayuhan ni pastora? Amen. You understand? That's for your Nasabtan own na, good. no? Diba? Para sa imong kaayuhan o para po sa kaayuhan ni pastora. And frankly, to be late for church on a consistent basis shows you have much pride. No, kung makanunayon na ta nga ulahi nga moabot igsoon sa insaktong oras, unya kanunay na gyud na siya nahitabubot pasabot, ang bugiro, ang bugira ta. Because the message is, I'm more important than everybody else who is on time. I'm more important Kaya than atong they are. ipaabot ana igsoon, mas importante ko kaysa ang mga naguna. Mas importante ko kaysa ninyo nga naguna. Why are you so quiet? Anong hilong ta? This is the house of God, Iksoon. Igsoon panimalay ni sa Ginoo. Do you not honor the Lord Jesus? Wala ba ninyo girespeto gitahod ang atong Dios igsoon nga si Jesus? Hello? Ayo. Are you angry at me? Nasuko naman ako. Telling you the truth. Igsoon ginasulti lang namo ang tinuod. You need to hear the truth because we love you. Amen. If we obey it, it will. Tinuod. Yeah. So, Okay. gisulti lamang kamaturan tungod kay nahigugma mi sa inyo. Are you allowed to be late in school? Sa eskwelahan, pwede ba ta malate? Pwede, pero Are you allowed to be late on your job? sa trabaho, okay lang malate? Samot. No, no, man. Sweldo. What will happen if you're consistently late on your job? What will happen? Football. Goodbye. You go to college, right? Do they have rules? The college have rules? What happens if you don't follow the rules?
drop out. True. Bye-bye. Diba? O, di ba, sa college? But in the house of the Lord, sometimes we act like that Jesus isn't as important as our job or as school. Tinuod. So, sa eskwelahan, kay mong kintog yun ta sa itong mga maestro, sa itong mga maestra. Ilakan pa ganin nato, di ta makadala sa itong project. Pero atong batasan sa simbahan, igsoon, kay mura pa ang atong ginaingon kang Jesus pa nga, Jesus ramang ka, mas importante yun ang akong trabaho, mas importante yun akong eskwela. And then we wonder why we have self-inflicted wounds. Kunya, makuyawan pa ta, nga naatay kaugalingon nga mga tinuyo ang mga saman. Okay, back to Igsoon, back to Mark chapter 4, Balik ta sa Marcos 4, verse 14. versikulo 14. What's this parable all about? Unsa may pasabot ani nga sumbingay igsoon? The sower who's sowing the seed is sowing the word of God. No, so, ang magpupugas, kay nagpugas siya sa binhi nga mao ang pulong sa Ginoo. Verse 15. Sa 15. The ones along the path are those who have the word sown in their hearts, but when they hear, Satan comes at once and by force takes away the message which is sown in them. No, so, sa 15, kadtong mga tawo nga anaa sa dalan, ang binhi nga gitanong ngadto sa dalan, mao kadto ang mga tawo nga sa diha nga sila nakadungog sa pulong nga gipugas sa ilang kasing-kasing, apan sa diha nga sila nakadungog, ang yawa miabot sa makausa ug sa pagpamugos mikawat sa mensahe nga ilaang nadunggan nga gipugas ngadto kanila. Well, how does Satan come and steal the word out of our heart, Igsoon? So sa unang pamagi man igsoon nga si Satanas, moabot ug mungawat sa pulong sa Ginoo sa tuwang kasing-kasing. Nano man. Why does that happen? Ngano mahitabo man nga makawatan ta sa pulong sa Ginoo sa tuwang kasing-kasing? First of all, do we take the word of God serious? Una sa tanan igsoon, ato ang pagseryoso ang pulong sa Ginoo. Ano bang naninuod ba gyud ta? If we don't take the word of God serious, it'll be immediately stolen from our heart. Kay kung dili ta maninuod igsoon, kung dili nato seryosoon ang pulong sa Ginoo, ang yawa nagatang na siya, dali ra gyud kay nakawaton ang pulong. Hosea 4:6 says this. Si Oseas sa kapitulo 4 bersikulo 6, mo ni ang ingon. My people perish for lack of knowledge. Ang akong katawhan, no, pabinawag tarong igsoon, ang katawhan mismo sa Dios malaglag tungod sa kakulangon sa kahibalo. You see, so you can be a Christian So, buot pa sa butigsoon, pwede di ay ka Kristohanon ta, and still perish. apan, tulong ta sa kalaglagan. My people perish for lack of knowledge, lack of understanding, lack of intimacy with me. No, ang akong katawhan, nalaglag, umalaglag, tungod sa kakulangon sa kahibalo, tungod sa kakulangon sa pagpanabot, tungod sa kakulangon sa pagigsuod kay higala kang Ginoong Perish, Kristo. not being an overcomer. No, anay kalaglagan, adunay kalautan, adunay pagkapildig suon. Perish, not fulfilling your destiny and your calling. Tubod pasabot pa, ang kalaglagan nga gipasabot kay Kristohanon ta pero wala nato natuman ang atong kapalaran, ang atong tawag gikan sa Ginoo. Perish, no peace, no love. Tubod pasabot kung malaglag ta kay Kristohanon pero walay kalina, walay gugma. Living in worry and fear and doubt. Nagkinabuhi gyapon sa kabalaka, sa kahadlok. Perish. You understand? No, so nasabtan nato ang pulong diha nga gipasabot nga kalaglagan or malaglag. Lack of knowledge. No, kakulangon sa No kahibalo. hunger. No hunger for God. No hunger for His Word. No, walay kauhaw, walay kagutom sa pulong sa Ginoo, wala na ang pagtinguha. Just going to church, Nga naanad na lang, basta musimba ko ron. singing some songs and paying a tithe. Nikanta ko, naghatag ko, ibalik na ako kung ikanapulo. Sadly, that is what church means to many of us. Naigsoon ang That's it. makasubo. Sa kadaghanan sa ato ay igsoon ana ang itsura sa pagkakristohanon. But God has so much prepared more for you, Igsoon, Amen. than just religion and tradition. Amen. Apan igsoon, daghan pang labaw, dako pa kaayo ang giplano, gitakda sa Ginoo igsoon. Sobra pa sa kung unsay relihiyon o tradisyon. Verse 16.
And in the same way, the ones sown upon stony ground are those who, when they hear the word, at once receive it and accept and welcome it with joy. Ug sa samang pamaagi, aduna usab nga mga binhi nga natanom dito sa batuan nga dapit mao kadto sila nga sa diha nga ilang napaminawan ug nadunggan ang pulong ug ila kining gidawat sa makausa ug ilang gidawat ug ilang giabi-abi uban ang kalipay. Next verse, 17. 17. But they have no real root in themselves. Apan wala sila'y tinuod nga gamot sa ilaang kaugalingon. See, shallow roots. Bot pasabot ba ang gamot kay mabawra? Shallow Taphaw. root. Why do we have shallow roots? Ngano man nga taphaw ra man ni siya nga ugat. Ang iyang gamot. We don't take God seriously. We don't take His word serious in our heart. Kay wala nato seryosoa ang Ginoo. Wala nato seryosoa ang pulong sa Ginoo sa tuwang kasing-kasing. We don't know His word. We don't know Him. Wala ta kabalo sa sulod sa pulong sa Ginoo. Wala po ta kaila. Kinsa ang naghatag sa pulong? No root. Walay gamot. Wala man gani pero taphaw. And so they endure for a little while. Then when trouble or persecution arises on account of the word, no? So, muadto sila sa mubo nga panahon apan sa diha nga adunay kasakitan o paglutos nga moabot tungod sa pulong nga ilang gidawat. see, it's all about the word. It's not about us. Amen. Subot pasabot igsoon ba ang ginaatake ani ang binhi sa pulong nga gitanom sa imuha. Dili ni may tungod sa atoa. Satan steals the word from us. He don't care about you, but he does not want you to know and apply the word because he knows that he can overtake you very easily. No, ang yawa igsoon, iya kawaton ang pulong. Wa siya pakialam kung kinsa ka. Ang iyang pakialam, gusto niya nga kawato na nga pulong nga imong nadunggan, kay dili siya gusto nga mapaminawan nimo dahil imo ang i-aplikar sa imong kinabuhi. Kay sa diha nga makawat na niya ang pulong gikan sa imong kasing-kasing, sayon ra kaayo ka giitsapwira. He can steal that word out of your heart so easy Sayon ra kaayo igsoon sa yawa pagpangawat sa pulong. if you don't know him. Kung wala ta kaila sa Ginoo. No real root. Kung walay tinuod nga gamot. So understand the trouble and persecution is on account of the word. He attacks the word. No, so kinahanglan nga masabtan nato ba nga kining kalisdanan nga nagsingabot sa akong kinabuhi, ang mga paglutos ug pagbiyay-biyay kanako dili ni tungod kay ako Kristohanon apan kini tungod kay adunay pulong nga gitanom sa ako ang kasing-kasing. So because they're attacked about the word, immediately they are offended, they become displeased, indignant, resentful, and they stumble and fall away. No, karon tungod kay giatake man ang pulong nga gitanom sa ilang kasing-kasing, no, gibiyay-biyay niagi og mga pagsulay, adunay mga unos nga miabot sa kinabuhi, sayon lamang sila nga mibiya kay nahinawaing naguna-una nga may pagwa ko na imong Kristohanon, may pagwa ko misulod aning born again. Di malas-malas man hinuon ko. They fall away from walking with the Lord. Unya, mibiya sila sa pagpangalagad sa pagsunod sa Ginoo. Ikson, how many people do you know that used to come to this church and were on fire for the Lord and they're no longer here? Igsoon, pila How man, many? pila ka buok igsoon ang imong nailhan nga sa sinugdanan, diri nagsimba, kauban nato, diri nga pamilya. Sa sinugdanan, nagkalayo, gaaso-aso. Apan karon wala na diri. What happened? Ibiya na. Nagkalayo na. What happened? Unsay nahitabo sa ilaha? I guarantee they got offended. They got offended either by the word or by what somebody said to them. And left. And fell away. Nahitabuan na igsoon. Sila gikahinawaingan. Nahinawaing sila sa pulong sa Ginoo or dili ka, nahinawaing sila sa isig ka tawo, sa kung unsay giingon sa isig ka tawo. Unya mibiya sila sa pagpangalagad sa Ginoo. So you have to ask yourself, are your roots deep enough? No, so kinahanglan nga susihon ug sutaon nato tong kaugalingon ba? Kini ba ang akong gamot sa akong pagpangalagad? Lalong bani. Ikson, it's okay if your roots aren't deep, but it's not okay to stay that way. No, igsoon kung karon imong nakita sa imong kaugalingon nga dili pa lalong wala pa kay ka ng gamot. No, okay ra. Apan dili pwede nga magpabilin ka nga ana.
And you can begin to do something about that right now. Ug naa kay pwedeng buhaton niya na igsoon para masolusyonan na karon. Verse 18. Sa 18. And the one sown among the thorns are others who hear the word. Unya ang uban kansang ang binhi gipugas sa ilaha mao kadtong mga sampiniton. Sila kadtong mga binhi nga natanom sa sampinitan, sila kadtong mga nakadungog sa pulong. See, are you an observer? In church you just observe, or are you a partaker? Tinuod. No, so lahi dia igsoon unsa man kasulod sa simbahan? Di maglalantaw lang ba ka or apil ka sa unsay nahitabo sa sulod sa pamilya? Sa gingharian sa Ginoo. Is your relationship with Lord just a casual relationship? Ang imo bang relasyon igsoon sa Ginoo usa ra ba ka casual or kana bang murabag okay lang ana, okay lang pud nga wala? Or do you have a deep relationship with the O Lord? lalong ba ang imong relasyon sa Ginoo? Do you even care? Do you even want a deep relationship with the Lord? Or naa ba kay pakialam igsoon sa imong pagpangalagad sa Ginoo? Or nagtinguha ba ka nga gusto ko nga mulalo mga akong pakigrelasyon sa Ginoo? By the way, some of us here right now are acting casual. No, igsoon, ang uban nato nga naa diri karon kay casual. Still not taking the Word of God serious in your heart. Nga sa gihapon wala gyud seryoso ang pulong sa Ginoo sa atong kasing-kasing. All that does is break the heart of the Lord. No, igsoon ang atong ginabuhat pagingana bitaw ta kay ginabuak nato kasing-kasing sa Ginoo. It shows real lack of respect for the Lord. No, usibot pasabot pag casual tapot pasabot ba. Naminaw lagi ta tuod pero wa nato gipalapos sa kasing-kasing ba. Gipalapos na nato sa pikas dalunggan sa Ginoo. Ang atong mensahe ana sa Ginoo, Lord, wa ko pakialam nimo, wa ko respeto Let's nimo. say that to rebuke you. No, my heart is breaking for you because you're headed for great trouble. Igsoon, gisulti ba na nato kay para nga kasabaan ka dili igsoon. Ang among kasing-kasing anong ginasulti namo ni tungod kay naami kahingawa o pagtagad sa imong kalag. Ikaw, kung dili ka manino, di ka magseryoso sa imong pagpangalagad sa Ginoo, padung ka sa kalaglagan, padung ka sa impyerno. Self-inflicted wounds will be coming your way. Padung ka sa mga samad, nga ikaw ra po'y gatuyo sa imong kaugalingon. Verse 19. 19. Then the cares and anxieties of the world, distractions of the age, and the pleasure and delight of false glamour, and deceitfulness of riches, and the craving and passionate desire for other things creep in and choke and suffocate the word, and it becomes fruitless. Hallelujah. No, so katong mga sampiniton, ang kasing-kasing igsoon, nakadungog sa pulong sa Ginoo apan ang mga kabalaka ug ang mga hulungihong niining kalibutana, ug ang mga nakabalda niining panahona, ug ang mga kaulag ug ang mga tinguha kalipay mini nga kadagaya ug ang pagka malinlahon sa mga bahandi niining kalibutana, ang mga gipangandoy ug ang mga gitinguha sa ubang mga butang maoy misulod ug mikuyamang sa sulod sa iyang kasing-kasing, mituok ug mikuha sa hangin sa pulong, unya nahimo kining walay bunga. So how many of you are suffering from cares and anxieties of the world? Pila man nato diri igsoon nga adunay mga kabalaka ug mga kahadlok gikan niining kalibutana. The cares of this world are pulling you away from your relationship with God. Nung ang mga kabalaka niining kalibutana ba mao'y nagpugong ug nagbira nato gikan sa atong pagpangalagad ug pakigrelasyon sa Ginoo. Anxiety is worry. No, atong mga gikahadlukan, akong mga gikabalakan. The cares of this world, the anxiety of this world, distract us from our walk with God. Lubot pasabot ba? Kini atong mga ginakabalakan, kining mga nakabalda nato, kining mga atong giatiman karon nga feeling nato mo ni importante, mo ni siya'y nakapugong noon sa atong pagpakirelasyon sa Ginoo. The things of this world distract us from our walk with God. Ang mga butang niining kalibutana, mo'y nakabalda, mo'y nakapugong nato, mo'y gasampung nato sa ato ang paglakaw kauban ng Ginoo. Like looking on your phone instead of paying attention to the Word of God. So example na nga kanang naglantaw ta sa to ang cellphone nga dili Bible lang atong gilantaw ba sa cellphone. Imbis nga gaminaw ta or nag-atiman ta sa pulong sa Ginoo.
no? Television, sports, Nag Facebook, ang TV, lantaw tag Job. sports, atong mga trabaho, making money. ang pagpagita og salapi. Right? Are you there? Napa mo diha? See, Jesus said, why do you worry about what you're going to wear and what you're going to eat? Si Jesus igsoon nagingon nga nganong mabalaka man ka unsay imong kanon, unsay imong suoton. Seek first the kingdom of God, and all these things will be added to you. Pangitaa pag-una, ang gingharian sa Dios ug ang iyang pagkamatarog ug kining tanan igadugang na lamang kanimo. Hello, are you there? Ayo. I know it's hard for us, Ixon, but He'll help us Amen. if we let Him. Nga igsoon kabalo siya nga lisod ni para sa tuwa, gahi ni para sa tuwa. Pero igsoon tugutan nato ang Ginoo nga motabang sa tuwa, tabangan man gyud niya. I think one of the biggest problems in the church is we really don't believe God loves us. No, usa sa pinakadako nga problema sa lawas si Kristo igsoon, mao nga kita nga mga katawan sa Ginoo, wala ta nagtuo nga ang Ginoo nahigugma sa tuwa. Don't really believe that He cares for us and He'll provide everything He said He will Wala give kita us. tinud-anay nga nagtuo ba nga ang Ginoo naay pakialam sa tuwa ug motagbo siya sa tanan natong panginahanglanon. Mo nang kita mo'y nagkadusingot. So we try to figure it out on our own without Him. Munang kita mo'y naningkamot ba? Kita mo'y, wa may sayo pigsuon nga maningkamot ka, pero unaha ang Ginoo. Yo ano bang una ang pagpaningkamot ay ha ang Ginoo. Giuna nato ang uban kaysa sa Ginoo. Whatever problem you're having today, God will give you wisdom if you seek Him to Amen. overcome that problem. Igsoon tanang klaseng problema nga atong gisagubang karon unsa man na siya, ang Ginoo mohatag nimo kay balo ka alam kung ato sa pangitaon unsay solusyon ana. Okay, back to verse 19. And the pleasure and delight and false glamour and deceitfulness of riches and the craving and passionate desire of other things creep in. So the enemy's always pulling us into the cares of the world. He's tricking us and deceiving us into thinking we'll pursue this and we'll pursue that and that will make me happy. No, ang yawa bitaw kay lipat-lipaton ka ba? Linlahon kaniya nga dalan kaniya og mga butang nga makabalda ug makadistract nimo, nga mayon sa nimo nga kini sa palami sa tinguhaa sa ni kay mo ni makapalipay nimo. Mo ni tsada ni pagitaan ni kini mo unaha kay mo ni makadala nimo sa imong pangandoy. Mo ni magdala nimo sa kung unsay makapalipay nimo. Diri kay bungga ni kini kay kuani dako kini kay lami kini mahayahay ang imong kinabuhi ani. Unya nabantayan na lang nimo, wa na ka nangalagad sa Ginoo. Ixon, we think if we just have enough money, it'll solve all of my No problems. kay nagtuo ta ba nga kung sapian ta, no? Pagdaghan tag sapi, masulbad ang tanan natong problema. Lahi man nga sapi nahitabo. And so we'll pursue money over pursuing relationship with Jesus. No? So, ang ato ang gitiguha na hinuon, ang ato ang gigukod, ang ato ang gitiguha, ang ato ang gipangandoy, kay ang salapi, imbis nga ang Ginoong Hesus. Or we think education Or, ang uban nagtuo nga, makahuman lang yung eskwela. is more important Nga, maugyod ni ang labing importante, maugyod ni ang Yahweh sa ako ang kaugmaon. than our walk with God. Kaysa sa ako ang paglakaw sa Ginoo. Is money bad? Dautan ba ang salapi ison? Education bad? Ang paghuman ba og eskwela, dautan? No. Dili. But when those things have more priority in our lives than Jesus, then they are bad. Apan igsoon, mahimo siyang dautan, mahimo siyang yawanon kanang mga butanga kung kana mo'y mag-una nga prioridad kaysa sa atong pagtinguha kang Hesus. We think that popularity with our friends is more important than popularity with Jesus. No, nagtuo ta ba nga kung mahimo tang sikat sa atong mga higala kay mas okay ni kaysa sa mahimo kong popular. No, kung mahimo kong ilado sikat diri sa kalibutan, kung daghan nakailan akong tingaka diri sa Pilipinas, daghan na kita mga vlogger. Kaya naman, daghan gusto mo sikat. No? Pero ang pangutana, sikat gata dito kang Ginoong Hesus. Am I talking about cares of the world, deceitfulness of riches? No? Ano sa itong ginapasabot ba? Ang mga kabalakan ining kalibutan na, ang pagkamalinlahon sa mga bahandi. False glamour. No, ang sayop ba nga gagilak-gilak, mili nga gilak. Our young girls, our teenagers are being pulled away by false glamour. No, ang mga atong mga batanon nga mga babayi, ang mga kababayinan ginabira
sa mini nga pagilak igsoon. All I have to do is ask you, who is your hero? No, ang iya ra pangutanon sa imo, kinsa ang imo ang idol? Who's your idol? Kinsa imo ang gina-follow? Kinsa imo ang ginalantaw gyud nga mo jud siya nga ko ang fashion icon? Is your idol sold out for Jesus? No, kana bang imong gina-follow? Kana bang imong ginasunod? Kana bang imong siging ginalantaw? Nahigugma ba na ni Jesus sa iyang kinatibuk-an nga kasing-kasing? And we think that, oh, I have to look so pretty in my hair and how I look, my makeup and my lipstick and my dress. No, so, Wait, I got to go on this Ay, side. sumunod ba? No, so, nagtuo ta ba, kinahanglan nga gwapa kay ko, kinahanglan ang bungan jud ko, kinahanglan nga akong buhok di gyud ni siya mo muhiwi, kinahanglan nga lipstick gyud kayo ko, dapat kay naagyoy color ang akong nawong. Walay sayo para ha, kung sakto ang imong kasing-kasing, pero kung ang imong kasing-kasing ba nga papan bitaw, papansin ba? KSP. Kulang sa pansin. That makes me important. Oo nga. Nagtuo ta nga agi kay nay colority atong nawong importante ta na kanang mga clown sa circus. Guwapa? Outside of obedience to Jesus, Ikson, there is no fulfillment in life. No, kaya ang kamatuoran, igsoon, ang kamatuoran, gawas sa atong suod nga pakikigala sa Ginoong Jesucristo, igsoon, walay tinuod nga katagbawan. So what am I talking about? The cares, anxieties, distractions of the age, pleasures and delight, false glamour, deceitfulness of riches, craving and passion desire for other things besides Jesus Christ and His Word that choke out the Word and make it unfruitful. So, mga kabalakan ining kalibutan na ang mini nga mga gagilak-gilak, no, ang mga gihidlaw nato, mga gitinguha ning atong unod, ang atong mga pangandoy ug ang atong mga kailibgon igsoon, ang atong mga gadilaab nga mga tinguha sa atong kasing-kasing, mo'y nanguyamang sa atoang kasing-kasing. Mo ni ang mga ubang mga butang nga atong gitinguha gawas kang Ginoong Jesucristo, mituok sa pulong sa Ginoo sa atong kasing-kasing mo nang wala ni tubo ang pulong sa atong kasing-kasing. According to John 15, what happens to the trees and the branches that bear no fruit? Sumala sa Juan 15, unsay buhaton sa mga sanga nga walay bunga? Thrown out. Diba? Putlon? Dayon? Isugno. See, Ikson, you are to be bearing fruit for the kingdom of God. Amen. So, ikaw, angayan ka nga mamunga sa gingharian sa Ginoo. Dili ka, kanang imo pagkakristohano, dili ka pang sugnod. What does Romans 12:2 say? Unsay giingon sa Roma Kapitulo 12:2? Do not be conformed to the patterns of this world, but Amen. But be transformed by the renewing of your mind. Do not be conformed by this world, Ikson. Amen. But many in the church, in their hearts, are conformed to everything in the world. Hallelujah. No, ayaw pagpahiuyon. Niining kalibutana. Sa sistema niining kalibutana. Sa pamatasan niining kalibutana. Apan daghan sulod sa simbahan. Nga kung unsay makita nga uso sa gawas, ipauso po sulod sa simbahan. Us young men, we think that sports, if we're good at sports. No? Mga batanong nga mga lalaki, kasagaran, kay makita nga, kinalang sikat jud ko sa akong sport. Our identity is in what we do instead of who we are. Ang atong pag-ila sa atong kaugalingon ba importante ko kay chuy ko kay dagang namakpak nako inigdula nako ani inig-shoot ani importante ko kay maayo jud kay kumushoot ani naa diha atong pag-ila sa atong kaugalingon imbis nga sa kung kinsa ang giingon sa pulong sa Ginoo nga mao kita. Our true identity is never in what we do. No, ang atong tinuod nga pag-ila sa atong kaugalingon igsoon wala nakadepende sa kung asa ta maayo. That's just what we do. No kay kuan lang na siya ba, usa na siya ka parte. Mao lang na ang imong gibuhat pero dili na ikaw. Our true identity is built on our relationship with our Heavenly Father. Amen. Ang atong tinuod nga pag-ila sa atong kaugalingon igsoon, gitukod siya diha sa atong pakigrelasyon sa atong langit ng Amahan. The world cannot define you. It's the Heavenly Father who defines who you are. Amen. Amen. No kay ang kalibutan igsoon dili kaniya pwede tagaan kung ug pagpanabot o dili siya mo imuhatag nimo kung unsa ka kaimportante. Ang imong langit ng Amahan mo ay magtakda kung unsa ka kaimportante igsoon. Okay, so there you see verse 2 in Romans. Why we not be conformed to this world,
Because so that we may understand and discern what is good and pleasing and perfect will of God. It's all about pleasing Him, not ourselves, igsoon. Amen. Nung ano nga dapat dili ta mahiuyon sa sistema pamatasan ug panghunahuna nining kalibutana, kay sumala ani ni Pablo sa 2 igsoon aron nga masabtan ug masuta ug mahibaw-an nato kung unsa ang maayo, ang makapahimuot ug ang perpekto nga kabubuton sa Ginoo. I spent most of my young life trying to please myself. So, para kang daddy igsoon. How about you? Halos tanang pangidaron niya sa iyang pagkabatanon. Iya ang nahurot sa iyang pagukod ug pagtinguha sa kung unsay makapahimuot ug makapalami sa iya. Hindi. Yeah, it left me dead and broken. And the devil don't care. Unsay nahitabo sa iya? Patay, buak. Ang yawa, way pakialam. I had everything I wanted. I had the money, I had the girls, I had the cars. Oh, I thought that was going to satisfy me. Nani tanan, nasa kwarta, bayi, pwede, bisag kinsa, no nasa mga sakyanan, nagduusa nga mo'y makapalipay niya. Oh no, left me dead and broken. Pero ang tinuod, wala. Nahurot tanan, nabiyaan sang patay sa sulod, ug buak. No joke. Dili bugal-bugal. Okay, let's look at Luke 21:35. Nataw na to diha sa Lucas 21:35. Lucas 21:35. Luke 21:35. Are you okay, igsoon? Okay pa mo igsoon? Listen, I love you, but the Lord loves you even more than I do. Amen, amen. Paminaw igsoon, nahigugma minimo, apan ang Ginoo labaw nga mas nahigugma sa imuha. So you may think that I'm hard on you, but that's not my purpose. My purpose is to help you to become serious about your walk with the Lord. Dahil so, nagtuo ta, siguro nakaingon ka ba nga, sakita po na niya mangwali, grabe po na sa, nagmaot man na sa batasan. So, dili nga na, ang tumungan ni kay para ba nga, mahigmata ta, mauyog ta ba sa tunay katulog nga pagigugmog pagpakigrelasyon sa Ginoo aron nga makaingon gyud ta maninuod gyud ko sa akong pagpangalagad sa Ginoo. So let's start in verse 34. Sugod ta sa 34. Luke 21:34. But take heed to yourselves and be on your guard lest your hearts be overburdened and depressed. Weighed down with giddiness and headache and nausea of self-indulgence, drunkenness and worldly worries and cares pertaining to business of this life, unless that day come upon you suddenly like a trap or a noose. So sa 34, busa pagbantay kamo at imana ang inyong kaugalingon ug mahimo kamong mabinantayon aron nga ang inyong kasing-kasing dili mabugatan, mapuypoy sa mga kasakit sa ulo ug sa mga makalipong nga pag-indulhensya o pagpalami lamang o paghatag o kalipay sa kaugalingon, sa makahubog ug sa mga unodnon o kalibutanong mga kabalaka ug sa mga gitinguha mahitungod niining kinabuhia. Aron nga dili maabot ang adlaw, kay basin nga moabot ang adlaw kaninyo nga ang adlaw mahimong usa ka litag. See, there's a warning there about the cares of this world, worries, fear, and doubt. No, so, anay pulong diha sa Ginoo ba nga nagpasabot siya nga naghisgot siya may tungod sa mga gikabalakan, gikahadlukan, mga gitinguha. So verse 35, it will come upon all who live upon the face of the entire earth. So kini nga mga butang moabot siya sa tanan nga tawo nga buhi nining kalibutana. Verse 36. Sa 36, this is the answer. Mo ni ang tubag. This is the application. Mo ni ang atong i-aplikar. Keep awake. Pagbantay, pagmata. Watch at all times. Pagbantay, magpagtukaw. Be discreet, attentive, and ready. Pagbantay o kanunay nga andam. Be prepared. Pag-andam kanunay. Praying that you may have the full strength and ability to be accounted worthy, to escape all these things taken together. Hallelujah. That will take place, and to stand in the presence in the Son of Man. Pag-ampo nga makabaton ka sa hingpit nga kaisog ug kusog ug katakos
nga makitaan ka nga angayan sa pag-ikyas niining mga butanga ug sa pagbarog sa presensya sa anak sa tawo. Hallelujah. In other words, take your walk with God seriously. No, sa lain pang pinulungan, bot pasabot igsoon nga seryosua ang imong pagkakristohanon. Okay, Palihu, back to Mark chapter 4, verse 20. Balik ta sa Marcos kapitulo 4 bersikulo 20. And those sown on the good, well-adopted soil, that's the soil of our kasing-kasing, are the ones who hear the word, receive and accept it and welcome it and bear fruit. Some 30 times as much that was sown, some 60 times as much was sown, some 100 times as much. Ug kadtong mga gipugas ngadto sa maayo ug tabunok nga yuta, mao sila kadtong mga nakadungog ug namati sa pulong sa Ginoo, midawat ug miabi-abi niini ug namunga ug bunga. Ang uban 30 tahon kadaghanon, labaw pa sa kung unsa ang gipugas. Ang uban 60 tahon ang gidaghanon, ang uban gatusan ang gidaghanon. So you see, James warns us, do not just be a hearer of the word, be a doer. Amen. Si Santiago igsoon kay nagpasidaan sa atoa nga dili ta dapat nga mahimong tigpaminaw lamang sa pulong sa Ginoo apan magbubuhat sa pulong sa Ginoo. I-aplikar ang pulong nga nadunggan. So the hearer, the one who heard the word of God here, was prepared. Amen. Their heart was prepared. Their heart was after God. They knew the word of God. They welcomed the word of God and they applied the word of God in their life. So kining mga tawhana igsoon nga namunga, tabunok ang ilang kasing-kasing, ano man, andam sila, nga dili lang maminaw, kung dili ila dyan gidawat ang pulong, bahalag sakit, tingon yun nga amin, tinuod yun na, ako anang usapon, ako nang tunlon, lakwan ako na, ako nang buhaton sa akong kinabuhi, kay tinuod man ang pulong sa Ginoo. Diba? Amen. Understanding so on. Sabta na ito igsoon. Verse 21. Sa 21. And he said to them, is the lamp brought to be put under a peck, measure, or under a bed, and not to be put on the lampstand? So sa 21 ningon siya, unya siya mingon kanila, ang lamparilla ba, orang suga, ibutang ba hinoon ilalong sa higdaanan, ug dili sa tungtunganan? See, Ixon, who's the lamp? Kinsa man ni nga lamparilla igsoon? Kinsa man ni kahayag? No. Jesus is the light of the world. Ixon, that's true. Kinsa ang lamparilla? Sudlanan sa kahayag. Amen. Ikaw. Amen. Okay, Matthew 5:14. Mateo 5:14. See, you're the light. Ikaw ang kahayag. Jesus is the light and you're the lamp. Si Jesus ang kahayag, kita ang sudlanan sa kahayag, kita mo lampara. He's saying, what do you do with the lamp? Do you hide it? No, ang lamparilla ba igsoon, itago ba nimo sa ilaw? See, but that's what many of us do with our lamp, with ourselves, our life, our walk with God. We attempt to hide it. We don't use it for what it was intended for. No? So daghan sa mga Kristohano igsoon kay ngani ang ginabuhat. Kabalo sila nga nagbitbit sila sa kahayag pero gitago nila ang kahayag, wala nila gamita unsay tumong isip nga usa ka lamparilla. Okay, so according to this, who's the light? Sumala ani igsoon kinsa ang kahayag? You are the light of the world. A city situated on a hill cannot be hidden. Amen. Ikaw ang kahayag sa kalibutan. Ang usa ka syudad nga naa nagtungtong sa usa ka bungtod dili gayud kini matago. Okay, next verse. Sunod nga bersikulo. Verse 15. Sa 15. Matthew 5. Hallelujah. 15. Nor do men light a lamp and put it under a peck, a measure, but on a lampstand to give light to all the house. Verse 16, let your light so shine before men. Amen. Nung walay tao nga magpasiga sa iyang lamparilla unya itago rapod niya sa ilaw. Apan iya kini hinuon nga ibutang sa tungtunganan aron nga maghatag kini og kahayag sa tibuok ka balay. Sa 16, padanaga ang imong kahayag at ubangan sa daghang mga katawhan.
So why? Why do we let our light shine before men? Ngano man, para asa man ang imong kadanhag. What's it say? Aron nga, so that They, may see your good works. who's they? Kaysa man ang sila. Kaysa man ang sila nga dapat magkakita sa mayong buhat nimo. Your friends, your family, No, the world. ang imong mga amigo, ang imong pamilya, ang imong silingan, nga makabalo sila ba nga kailan day ka Ginoo, no? Many of us go to church and we go to school and nobody in school even knows that we're a Christian. No, daghan nato igsoon nga nagasimba ta, unya inig eskwela nato, ang atong mga barkada, ang atong mga ginakuyog-kuyugan, atong mga amigo, wa kay balo nga nakaila day tag Ginoo. Our neighbors don't know we're Christians. The At- people we work with don't know we're Christians. Atong mga silingan, atong kauban sa trabaho, wala ka balo nga Kristohanon man day ka. Sometimes we don't want them to know we're Christians because they really see how we live. No usahay, dili ta ganahan nga moingon sa ila nga oy born again ba ako, Christian ba ako. Kaya nga naman, kabalo man ta nga kabalo sila nga atong kinabuhi kay pareha pud sa ila. So are you letting your light shine? Di ba? So ang pangutana ani Igsoon, ginatugutan ba nimo nga mudanag ang imong kahayag Or are you hiding your or light? imo ginatago ang imong kahayag? Why do you need to let your light shine? To give glory to your Father in heaven. Amen. Nganong kinahanglan nga ipadanag diin ang kahayag Igsoon nga imong gidawat kang Hesus aron nga magdala ka og himaya sa imong amahan nga naa sa langit. How you all doing? You okay? Kumusta mo? Okay pa mo? Are you ready to stone me yet? Andam na mo nga batuon mi? If you're going to stone me, throw mangoes and marang at me. Durian? Pwede? No, durian spiky. I don't want you to throw durian at me. Marang and mango. Kung mamunog daw mo, ayaw bato. Kuan, mudawat mi mangga, inyong ibato, marang, nangka. Sagi. Unsa? Santol? What's that? Durian daw. Subo na gid guro sa muno. What's she gonna throw at me? Durian. No, that's spiky. Oh, a guy. Nawapag yung unod, no? Katurang Okay. sel na sa durian yung ibuno. Listen. After you take the durian out of the shell, then you can throw the soft durian at me. Oh, ang inyo daw ibuno, katunang unod, o ang sulod sa durian. Dili tong palit. Okay. Lubi. Buko dad. Luby. No. Gahi kaayo. Lord. Okay, verse 23. Balik ta sa Marcos 4:23. If any man has ears to hear, let him be listening and let him perceive and comprehend. Kung si bisan kinsa nga tawo nga adunay dalungan aron sa pagpaminaw o pandumog, papaminawa siya o pasabta siya sa iya ang nadunggan. Wow. Let us comprehend what you just heard today. No, so sabton dahil nato usapon. Unsay ato ang napaminawan o nadunggan. Get ready, Exxon. We're going to go into a time of His presence Amen. Pangandam igsoon, iandam ang imong kasing-kasing tungod kay mosulod sa iyang presensya and repentance. ug sa paghinulsol. So, in other words, pay attention. Sa lain pa, bud pasabot igsoon, So mapaminaw listen. ta. Verse 24. 24. And Jesus said to them, "Be careful what you're hearing. No? Pag mabinantayon sa imong gipaminaw. What kind of music do you listen to? So unsa man nga klase nga mga awit ang atong gipaminaw? Is your music glorifying to God? No, ang mga music ba? Ang ato bang playlist igsoon kay makapahimaya ba sa Ginoo or puro Taylor Swift o Ariana Grande inyong gipaminaw diha? Or Elias or Billie Eilish? What kind of friends do you have around you? Are they godly friends? Are they speaking No, godly things? Are they speaking the things of the world? No. How are they influencing you? And better yet, how are you influencing them? Unsa nga klase nga mga amigo ang imuhang ginauban-ubanan? Unsa ang ilang ginaingon sa imuha? Ining maguban mo, nakapahimaya ba sa Ginoo ang ilang inyong ginatabian?
Naka-impluwensya ba sila sa imo o ikaw naka-impluwensya ba ka sa ila? Are you a godly influence? Diyos nun ba ka ka-impluwensya? But pasabot ba? Makita ba sa imo mga amigo, kauban sa trabaho, kauban sa balay, silingan nga na kay Ginoo? Be careful what you hear, what you allow in your hearing. But pasabot ba? Pagbantay kung unsa ang imong gitugutan sa imo ang dalunggan, unsa imong ginapaminaw. Now listen. Paminawan eh. The measure of thought and study you give to the truth you hear will be the measure of virtue and knowledge that comes back to you. Hallelujah. No, kay ang sukod sa imong paghunahuna, pagpamalandong o pagtuon sa kung unsa ang sukod nga imong ihatag. But pasabot kung imong kanunay nga paminawon, ang imong kanunay nga pamalandungan ug tun-an, ang imong nadunggan igsoon, mausab ang sukod nga igabalik sa imoa nga kahibalo ug hiyas. How serious are you about applying the word? But pasabot unsa ka kaseryoso sa imong pag-aplikar ug paglakaw sa pulong sa Ginoo. The same measure of study and thought and meditation you give on the word will be the same measure that comes back and sown in your heart. Kung unsa ka kaseryoso sa pagbasa, pagtuon ug pagtukaw ug pagpamalandong sa pulong sa Ginoo nga imong nabasa ug napaminawan igsoon, mao usab ang sukod sa pulong nga imong madawat ang pag-aplikar niana sa imong kasing-kasing. Are you all understanding? Nasabtan nato? If you hear the word but you do not apply it, you're not a doer of the word, and you will not be fruitful. Buot pasabot igsoon, kung nakadungog ta ug naminaw ta sa pulong sa Ginoo, unya wala ta nagmasinugtanon ug wala nato gilakwan gi-aplikar ang pulong sa Ginoo, dili gyud ta mamunga. Are you understanding, everyone? Nasabtan nato tanan? See, how much of the word comes back to you, it depends on you. Buot pasabot ba, kung unsa ang sukod sa gidakon sa pulong igsoon, ang bunga sa pulong nga imong madawat, nagdepende gyud siya sa imong paglakaw. The same value you give the word will be the same value that comes back to you. Kung unsa kadako ang bili nga imong ihatag sa pulong nga imo ang gikaon igsoon, mausab ang bili nga mobalik sa imo. Verse 25. 25. For to him who has will more be given, and from him who has nothing, even what he has will be taken away by force. Okay, siya nga ana-ana, mas pagadungagan. Apan siya nga wala, kuhaan pa hinuon. Bugson pag yun pagkuha. Sumala ani nga version. Let's look at John chapter 10. Natawa na ito diha sa libro ni Juan, Kapitulo 10. John chapter 10. Let's start in verse 9. Sugod ta sa versikulo 9. Hang in there, Igsoon. Kapit lang Igsoon, pagpabilin. Maghulat, we're in no hurry. Na wala matagadali. Don't let yourself be distracted. Ayaw tugod yung imong kaugalingon nga ma-distract ka o mabalda ka. Today is your day for freedom, Igsoon. Amen. Karon ang imong adlaw sa kagawasan Igsoon. Amen. So Jesus said, I am the door. Anyone who enters in through me will be saved, will live. He will come in and he will go out freely and will find pasture. No, said, Not pastor, pastor. Sipsibanan. No, Green grass. Sa 9, ako ang pultahan. Si bisan kinsa nga mosulod, pinaagi ka nako maluwas ug mabuhi. Siya mosulod ug makagawas nga gawas nun ug makakaplag ug lunhaw nga sipsibanan. Verse 10. But the thief comes only in order to steal, kill, and destroy. Apan ang kawatan miabot alang sa pagkawat, pagpatay ug paglaglag. This is how the enemy steals the word out of our heart. No, so sa inganing By pamaagi, force. sa inganing pamaagi igsoon nga ang yawa, mangawat sa pulong sa atong kasing-kasing, bugson ka, bulsahan. You don't have to let him steal the word from you today. Pero igsoon,
Pwede nimo nga dili tugutan nga kawatan ka sa yawa karong adlaw. You don't have to let that happen, Igsoon. Kung pwede gyud kaayo nga dili mo sa tugutan. You nga don't have bunga nimo to. siya. You don't have to go out that door the same way you came in today. Dili mo kinahanglan igsoon nga kung unsa ka kinsa ka misulod karon, maura sa gihapon ka paguli. Pwede gyud kaayo nga dili. Pwede nga inikuli nimo lahi na ka nga tawo. You can allow the Word of God to transform you. Pwede nimo tugutan ang pulong sa Ginoo igsoon nga mobag-o sa imuha. It's up to you, Igsoon. Apa naa sa imuha. We pray for you. Nagampo mi para sa imuha. Our hearts go out to you. Ang among kasing-kasing alang kanimo. We love you very much. Nahigugma kami kanimo. But nobody can do it for you. Apan igsoon walay si bisan kinsa nga makabuhat ni ana para sa imuha.